Pabor ka ba sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte? Kung oo ang iyong sagot, ano ang dahilan kung bakit ka dito pumapabor? Kung hindi naman, ano ang dahilan kung bakit naniniwala ka na hindi dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Upang matulungan ka na masagot ang aking katanungan, mangyaring panoorin ang video na ito. Impeachment is a process by which a legislative body initiate hearing charges against a public official for misconduct, such as the President, Vice President, and the members of the Supreme Court. This is considered a unique process because it involves political and legal elements. Tanong: pabor ba kayo sa inihaing impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte? Ito ay diretsang tanong na nangangailangan ng konkretong kasagutan. Ito ang katanungang nangangailangan ng kasagutan na hindi nagmula o hindi dahil sinusuportahan mo lamang ang kabilang grupo kaya bingi at bulag ka sa side o punto ng inihahabla. O baka naman nalilito ka lamang kung sino ang dapat paniwalaan. O baka naman sarado ang iyong isipan at nakafocus ka sa iyong sinusuportahan kahit na ito ay labag sa iyong kalooban. Ang mga kawawa dito ay ang mga mamamayang kabilang sa poorest of the poor dahil sila ang tipong walang pakialam sa mga nangyayari sa politika at sa bansa. Dahil kung ano lang ang ibigay sa kanila ay siya na lamang nilang pinagkakasya. Ganon din naman ang mangyayari kung lumapit sila sa gobyerno kung hindi rin naman sila pakikinggan at pag-aaksayahan ng panahon. Kung bibigyan man sila ng ayuda ay malaking pasasalamat na. May tulong man o wala sa gobyerno. Sa kanila ay hindi nila ito iniisip. Tuwing halalan lang kasi sila nagkakaroon ng importansya at silbi sa mga politiko. Dahil okay na sa kanila ang bigyan sila ng 1,000, 2,000, masaya na sila. Yung palimusan sila ng mga politiko ay malaking tulong na para sa kanila. Kaya naman gamit na gamit sila tuwing halalan. Wala silang pakialam kung ang politikong namimigay ng pera o ayuda ay magnanakaw sa gobyerno o isang korap na opisyal. Hindi sila mag-aaksaya ng panahon para suriin pa at alamin ang pera na kanilang natanggap. Hindi na nila titingnan pa ang pinanggalingan ng pera na ibinigay sa kanila. Pagkatapos kasi ng eleksyon, alam kasi nilang etcha puwera na naman sila. Parang yung mga badyaw, nagbabakasakali na lamang sila na tuwing Pasko ay nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Hindi lahat ha, pero marami ang ganito ang sitwasyon. Ang mga nahihirapan sa mga ganitong sitwasyon ay ang mga nasa middle class o mga taxpayers. Yung mga nagbabayad ng buwis. Yung mga nagsisikap mabuhay sa pamamagitan ng pagtitinda sa mga palengke, sa mga bangketa o kahit saan. Kabilang dito ang mga pumapasok sa opisina. Yung sinusuong ang init ng panahon. Ang pagod sa maghapon sa paghahanap buhay kapalit ng kaperanggot na pera. Ilan sa mga katulad natin ang nasa ganitong sitwasyon. Hindi ba't mas marami tayo kesa sa mga itinuturing nilang poorest of the poor? Ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili. Ano ba ang mapakikinabangan natin o paano tayo makikinabang sa impeachment case na isinampa against the Vice President Sara Duterte? Kung matuloy ang impeachment trial against the Vice President, what good changes will be added to our livelihood? Tataas ba o lalaki ba ang ating kita araw-araw? Lalaki ba ang ating mga sahod? Magkakaroon ba ng mga trabaho para sa mga Pilipino? Aangat ba ang ating ekonomiya? Hindi.
dahil ang atensyon ng mga mambabatas ay nasa trial. Can you imagine how much money will be spent for the day sa bawat pagdinig na gagawin sa Senado na magsisilbing impeachment court? How much money will be spent for the lawyers na babayaran at magiging katuwang ng prosecution upang idiin ang vice-presidente? Gagastos ang gobyerno ng milyon-milyon sa pagsasagawa at pagdinig sa impeachment trial. Ang perang gagamitin dito ay pera ng taong bayan. This is where our taxes go. Alam naman natin na ang mga hakbang na ito ng Kongreso ay naaayon sa kanilang political agenda. Ito ay upang ikubli ang kanilang ginagawang anomalya at ginawang anomalya sa 2025 national budget. Ito ay upang ilihis ang atensyon ng mga mamamayan sa 2025 budget. Ilan sa mga kongresista ba ang nakakuha ng malaking proyekto sa gobyerno? Ang DPWH ang isa sa mga ahensyang may pinakamalaking budget na umaabot sa higit 1 trillion pesos. If I were not mistaken, 1.1 trillion ang naka-alat na budget sa DPWH. Higit 2 billion worth of infrastructure project ang nakuha ng family-owned construction business ng pamilya ni Congressman Rog Gutierrez. Higit 1 billion din ang nailipat ni na Congressman Zaldico at Jill Bongalon sa ibang mga proyekto. Ito ang dahilan kung bakit atat na atat ang mga nasabing kongresista na mag-convene na ang Senado sa impeachment complaint dahil habang tumatagal ay lumalabas ang malaking anomalya sa 2025 national budget. Ang proyektong Panay-Guimaras Negros Bridge ay fully funded na dahil nakautang na ang gobyerno sa Import-Export Bank of Korea sa halagang 174.49 billion pesos. Subalit hindi pa nag-uumpisa ang proyektong ito. Noong 2022 ay pinondohan ang tulay sa GAA na nagkakahalaga ng 50 milyon. Muli ay pinondohan ito sa GAA noong 2023 ng halagang 57 milyon. They are continuously and yearly funding the already funded project na natuklasan ni Honorable Justice Amy Lazaro Javier ng Supreme Court. And worse, binabayaran ng bansa ang interes na ito mula sa Import-Export Bank of Korea. Illegal din na nailipat ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Gayong hindi naman nakakabayad ang PhilHealth sa mga pinagkakautangan nito. Paanong masasabing mayroong excess fund ang isang ahensya kung hindi naman ito nakakabayad sa kanilang pagkakautang? Patuloy din ang AFP modernization program, subalit walang pagbabago sa pondo na ibinigay pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Iyan ay ilan lamang sa mga issues na lumabas at natuklasan mula nang magsampa ng kaso ang grupo ni na Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema. Sa mga anomalyang yan, kahit ang tumatayong abogado ng gobyerno na si Attorney Menardo Guevara ay hindi makasagot sa mga tanong ng mga hudikatibo. Hindi nila masagot ang mga tanong ng mga Chief Justices. Nag-appoint pa ang PhilHealth ng isang tao na kasalukuyang may posisyon sa Commission on Audit. Si Attorney Malilin. Ito ay upang ma-justify at makalusot ang anomalya sa PhilHealth. Subalit natuklasan ito ni Honorable Justice Benjamin Caguioa. Hindi rin makasagot at nagkanda bulol-bulol pa nga ang Vice President ng PhilHealth. Obviously, hindi ito laban ng taong bayan sa pang-aabuso ni Vice President Sara Duterte
kung ito man ay may ginawang katiwalian sa bayan. Nauna nang naipahayag ni Vice President Sara Duterte na si Martin Romualdez ang uri ng politiko na hindi sanay at hindi sumasali sa anumang kompetisyon. Upang masiguro ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang panalo, ano ang kanyang ginagawa sa kanyang mga katunggali o kalaban sa politika? Pinapadisqualify di umano ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kalaban o di kaya tinatakot o hinaharas. Ang iba naman ay binabayaran, ayon kay Vice President Sara Duterte. Kung inyong babalikan o susuriing mabuti, ilan ba ang mga kalaban ni Martin Romualdez sa Tacloban? Given that Nene Bacale is disqualified dahil hindi ito registered voter, kaya hindi ito maaaring tumakbo, okay. Pagbigyan dahil hindi naman talaga pwedeng tumakbo ang hindi rehistradong botante. Pero nasaan na ang dalawa pa nitong makakalaban? Hindi naman yata na-disqualify ang mga ito. Wala rin tayong narinig kung ano nga ba ang nangyari. Nagulat na nga lang ako at ang iba na nagsasagawa ng research na ang mga kalaban ni Martin Romualdez ay nawala sa final list of candidates. Naiwan siyang walang kalaban. Now, this concludes what BP Sara said. Now, pabor ba kayo sa impeachment complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte? O ipagkakatiwala ninyo ang magiging desisyon ng Korte Suprema kung dapat bang matuloy o hindi? Kung ako ang tatanungin, bakit nasa Korte Suprema ang bola? Akala ko ba ang impeachment ay bahagi ng trabaho ng Kongreso at Senado? Nangingialam nga ba ang Korte Suprema? Hindi po. Nasa Korte Suprema ang desisyon kung kinakailangang matuloy ang impeachment trial dahil marami pang gray areas sa proseso ng impeachment na kailangang mabigyan ng linaw o tamang direksyon. Kinakailangan kasing maging maayos at malinaw at legal ang prosesong gagawin ng Senado kaugnay sa impeachment trial. Lagi kong sinasabi, noong nag-aaral ako ng abogasya, ang sabi ng aking profesor, ang lahat ng mga isasagot ninyo every time na may mga argumento kayo ay dapat may basihan mula sa mga nakaraang mga desisyon ng korte, mula sa mga jurisprudence. Dapat ito ay nakabase sa katotohanan, hindi sa opinyon. Dapat sa mga sitwasyong mangangailangan ng isang desisyon, it should be anchored kung ano nga ba ang nakasaad sa ating saligang batas. Kung ano nga ba ang sinasabi sa ating konstitusyon. Parang ang mga batas natin sa kasalukuyan ay anchored sa preamble. Kung gagamitin ang personal nating paniniwala o opinyon, mawawala tayo sa tamang direksyon at landas. Baka mapunta tayo sa isang sitwasyon na dahil ginawa natin ang mali, ay baka masundan pa ito ng isa pang pagkakamali. Dahil kung magkaroon ng pagkakamali sa ngayon, magiging basihan ito kung sakaling maulit ang ganitong sitwasyon. Baka dumating ang panahong mabigyan ng pagkakataong maging Pangulo si House Speaker Martin Romualdez. Why not? Pero dahil may nangyaring hindi tama sa mga nagdaang panahon, ay maaaring gamitin ito laban sa kanya o sa kanyang panahon. Like the case of late Supreme Court Justice Renato Corona, na pinagkaisahan ng Senado at Kongreso dahil sa isang desisyon na labag sa Pangulo. Nag-ugat ang impeachment ni Renato Corona dahil iginawad at ipinatupad nito ang nararapat para sa mga magsasaka sa Hacienda Luisita na ipinagkatiwala lamang sa mga Aquino.
Ang legal na nagmamay-ari dito ay ang mga magsasaka, kaya iniutos ni Justice Corona na ibigay ang lupa sa mga magsasaka. Ngayon, bakit nasa Korte Suprema ang bola? Kung inyong matatandaan, nasabi ko na, marami pang mga gray areas o hindi klaro pagdating sa impeachment trial. Ano ang mga ito? Unahin natin. Ayon sa ating konstitusyon, isang impeachment lamang ang maaaring dinggin at pag-usapan sa loob ng isang taon. Noong ipinail ang unang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte, it was happened December 2. After few weeks, nasundan ito ng ikalawang impeachment. After few weeks, another impeachment was filed sa Secretary General ng House of Representatives na si Reginald S. Velasco. Mula December 2 hanggang February 5 nang isinampa ang ika-4 na impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Mayroon na ba itong isang taon? Ang isang taon sa aking pagkakaalam ay binubuo ng 365 days. Kung gayon, wala pang isang taon. Pero bakit nag-file sila muli ng ika-4 na impeachment complaint? Yan po ang isa sa mga dapat sagutin ng Korte Suprema. Dapat ipaliwanag at dapat klaruhin yan ng Korte Suprema. Pangalawa, kapag isinampa sa House of Representatives ang impeachment complaint, dapat ito ay pag-uusapan, sisiyasatin at bubusisihing mabuti ang laman ng impeachment complaint. Ano-ano ba ang mga nakalagay dito? Susuriin itong mabuti ng komite ng House of Representatives. Ito ay mangyayari sa loob ng 10 araw. Ang tanong, February 5, isinampa ang ika-4 na impeachment complaint. Sa loob lamang ng 5 oras, ito ay naiakyat na sa Senado. Does the process satisfy the 10 days rule? Again, Korte Suprema ang magbibigay linaw sa bagay na ito. Pangatlo, kung sakaling maisampa sa Senado ang verified impeachment complaint, sinasabi sa ating konstitusyon that the trial should start forthwith. Ibig sabihin, kapag ito ay nasa Senado na, dapat mag-convene na kaagad ng impeachment trial. Immediately. Yan po ang ibig sabihin ng forthwith. Tanong, applicable ba ang forthwith na sinasabi kung ang Kongreso ay nakareses? Applicable ba na mag-convene ang Senado kung sila ay nakareses o nakabakasyon? Again, Korte Suprema po ang magbibigay linaw sa bagay na yan. Pang-4, maaaring humiling ang Senate President sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas para mag-convene ng impeachment trial. Posible ba ito? Posible. Ito ay magaganap sa tinatawag nating special session. Ang tanong, kasama ba ang impeachment sa maaaring gawin o pag-usapan during the special session? Again, only Supreme Court can clarify.
Panglima, sinasabi na ginagawa lamang ang special session if there is an urgent concern, if there is a need for a legislative outcome or legislative decision. We all know that the legislative branch of the government, sila yung gumagawa ng batas. Sila yung nag-iisip kung anong batas ba ang kanilang isusumite o isusulong. Sila rin ang nagre-review sa ating saligang batas. Sila din ang nagdedesisyon kung kinakailangan na bang ipawalang bisa ang mga batas. Ang impeachment complaint ba ay mayroong tinatawag na legislative agenda or legislative purpose? Mayroong bang batas na magagawa at maisusumite kung ma-impeach man si Vice President Sara Duterte? Again, it's the Supreme Court can decide. Ang 5 bagay na ito ang dahilan kung bakit kinakailangang magmula sa Korte Suprema ang desisyon. Kinakailangan kasi nilang bigyang linaw ang mga gray areas na ito dahil hindi pa ito nangyayari. Okay? Ngayon, kung ako ang tatanungin, pabor ba ako sa impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte? Oo at hindi. Kung sa tingin ko ay mayroong pagkakasalang ginawa si Vice President Sara Duterte, yung mga pagkakasalang nakapaloob sa impeachment, yung mga kaso na maaaring dinggin related sa impeachment, pabor ako. Pero kinakailangan idaan ito sa maayos, legal at tamang proseso. Kaya ako pabor na magkaroon ng impeachment complaint. Okay? Hindi ako pabor para sa impeachment complaint dahil sa nakikita ko, sa naobserbahan ko sa loob ng halos 1 taon na pag-uusap sa Kongreso, sa ipinakitang mga pangyayari o pinag-usapang mga issue sa Quadcom, nakita ko na ang lahat ng ito ay walang basihan. Sapagkat ang sinasabi nilang dahilan kung bakit kinakailangang masampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte ay ang pagiging nonchalant nito pagdating sa usapin na kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawang dahilan ay ang sinasabing pagpatay ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulo, unang ginang at House Speaker Martin Romualdez. At ang ikatlo ay ang paglustay di umano ni Vice President Sara Duterte sa 125 million confidential and intelligence fund. Kung inyong bubusisihing mabuti, pag-aaralang mabuti, there is no confidential fund na inilaan sa opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2022. No? Wala po siyang confidential fund. Ito ay hiniling niya kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. at ibinigay naman po ito ni President Marcos. Nakasaad din sa guidelines ng COA na okay lamang na gastusin ang confidential fund kahit sa maikling oras o panahon.
as long as the usage o paggastos sa confidential fund ay naaayon sa kanilang guidelines. Kung inyong matatandaan, nagbigay po ang Commission on Audit ng unqualified opinion. Ibig sabihin, mayroon na pong desisyon ang Commission on Audit. At base dito, sinasabi na tama lamang ang ginawang paggastos ng Vice Presidente sa kanyang confidential and intelligence fund. Ginawa lamang itong sensational ng mga kumakalaban kay Vice President Sara Duterte. Dahil kung naniniwala ang mga kongresistang ito na may malaking kasalanan, may malaking pandarambong na ginawa si Vice President Sara Duterte sa kaban ng bayan, ay ine-encourage ko sila magsampa sila ng formal na kaso sa korte. Dahil sa korte po, kinakailangan nilang ilatag ang kanilang mga ebidensya. Ang pinanghahawakan nilang ebidensya ay dapat nilang isumite sa Department of Justice. Ito ay i-justify nila. Bibigyan nila ito ng buhay at patunay. Lahat ng kanilang mga sinasabi at ibinibintang sa Vice President ay dapat may kaakibat ng mga ebidensya at patunay. Kaya pabor ako na kung mayroon mang pandarambong na ginawa si Vice President Sara Duterte, ay i-file nila ito sa korte. Sapagkat ang impeachment complaint ay hindi po labanan ng desisyon o tamang desisyon. Hindi ito labanan ng mga ebidensya o bigat ng ebidensya. Ang impeachment complaint ay paramihan ng boto. Kung ilan sa mga kongresista ang pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ay bibilangin lamang. And that's it. Kapag mayroong 1/3 of the congressmen ang nagsabing pabor ako na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mai-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, mayroong 307 na kongresista. At sa 307 na yan, kinakailangang makalikom ng 103 signatures at mai-impeach na si Vice President Sara Duterte. At sila po ay nagwagi, hindi ba? Nakalikom sila ng higit 240 signatures. Lampas na lampas po sa 103 na kinakailangang boto. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit dumami ng ganyan? Samantalang noong December 2 at sumunod na mga linggo, ay walang isang senador ang nagnanais ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung inyong napanood ang panawagan ni Congresswoman Franz Castro, ano yung sabi niya? Bumoto na kayo mga beshi sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ito pinansin ng mga kongresista. Anong ibig sabihin? Bakit noong February 5 nagkaroon kaagad ng higit 215 na mga signatures? Sa Senado naman, kinakailangang magkaroon ng 2/3 upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung mayroong 24 na mga senador, kinakailangang mag-agree ang 16 senador na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung hindi po makumpleto ang 16 signatures, kahit na nakahigit 240 na ang signatures sa Kongreso, ang impeachment complaint ay mababaliwala. Mababaliwala. At hindi po magwawagi ang mga nagsampa ng impeachment complaint.
Sa makatuwid, ang mga napanood nating mga bagay, mga ginagawa ng Kongreso ay diversionary tactics lamang. Imposibleng hindi nila alam ang proseso ng impeachment trial. Sila lamang po ay nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan dahil prioridad nila na iligtas ang kanilang sarili mula sa katiwaliang kanilang ginawa sa 2025 national budget.